My journey right now is to turn my 5-year income into a 1-day profit. So, sino ba may gusto nun? Sino ba may gusto nun? Kasi before, when I was in the corporate world, magkano ba yung 5-year income? Kasi parang nasa 300,000 yun per year. I was earning 300,000 per year. Ganun lang kaliit. So, 5 years, magkano yun? 1.5. Tama? 1.5 M. And then right now, ganun yung tinatry kong i-achieve. Not only in trading, but also in creating other streamlines of income. Kasi naniniwala ba kayo na hindi tayo habang buhay pwede mag-trade? Tama? Sino ba dito gustong habang buhay mag-trade? Ayaw nyo? Sarap kaya mag-trade. No, pero anyway, kasi ako na-envision ko yung sarili ko that in the future, parang magte-trade na lang ako because I want to, not because I have to. Kasi meron na ako mga businesses on the side that's creating passive income for me. Kasi tamad akong tao eh. Naniniwala ba kayo doon? Tamad akong tao and I just want to relax. Sino bang gusto mong mag-relax? Di ba? Ang sarap mag-relax kaya sa beach. Di ba? Walking. Walking by the beach. Anong walking in gay lang? Just ko may mga komento dito na ano eh. May mga komento. Now, today, mabilisan lang to. I'll gonna be talking about how I got here. Interested ba kayo malaman yon? Then it's the first time that I'm gonna doing it here in Singapore. So kasi the last time I was here was nung March and iba yung kwento ko, di ba? Supposedly ayun dapat yung topic. But then again, I changed my mind. Sabi ko, kasi marami yata nagre-request sa inyo na technicals and then that's what I did, a technical discussion together with Seriously. So, by the way guys, palakpakan natin yung mga speakers natin na nauna. Diba? Who's learning so far? Who's learning so far? Diba? Sino yung mga naka 5 pages na notes dyan? Taas ang kamay, mga naka 5 pages na notes. Yung iba, walang notes Yung iba, panay lang ang pa-picture eh. Na ano eh. Believe me guys, parang ano yan. Have you ever took a picture nung New Year's Eve? 'Di ba? Yung mga paputok ng New Year's Eve or kunyari nasa concert kayo. Video kayo ng concert. And then what happens next? Hindi na papanoorin. Yung sa New Year's Eve ang pinaka-deadly. Picture ka ng mga paputok moves. Tapos the whole year. Nandun lang yun sa cellphone mo. Eating up space. So kaya, whenever I conduct seminars or workshops, bawal talaga. Totally. May mga parang security guards na umiikot. Yung task force kidlat na umiikot, mangunguha yan. May mga warning muna. So, bawal ang mga mag-picture. Kasi I believe na energy is everything. Do you guys believe that energy is everything? Diba? And for you to have better retention of the topics, kailangan yung ma-maximize yung lahat ng senses nyo. Visual, auditory, kailangan nyo siyang sabihin, and kailangan nyo siyang i-take into action. And then that's why kailangan natin magsulat. That's why may mga pa-journal ako pag during my seminars. May journal ba tayo? Wala, no? Usually kasi pagka mga ganito, yung ipopromote ko na, ay, yung journal pala, 250 pesos lang. Woo! Yes! Kaso wala. De, joke lang. Pero anyway, try to sabi sa akin ng mentor ko, parang nagkakaroon ka ng emotional bond or connection with the speaker or with the author when you write down yung mga sinasabi niya or yung mga He's a good copywriter. Alam niyo ba yung copywriter? Yung nagsusulat ng mga ads. So, ang ginagawa niya, every single day, he allots 30 minutes to 1 hour of his time to write down exactly as is yung mga nakikita niyang ads sa paligid na maganda. Kasi sabi niya, merong connection yung parang sinusulat mo rin yung actual words na ginamit nila. So parang during my early days,
Ganun yung ginawa ko, yung mga chartists. Yung mga, ganito ako ka-nerd Ganito ako ka-nerd. Yung mga chartists na ina-admire ko, yan sila Boss Z, sila Spyfrat, sila New Toys. Kilala niyo pa ba yon? O si Z na lang ang natatandaan nyo? Ay, yung mga ina-admire kong chartists before. Kuha ako ng blank chart kung saan, kasi magpo-post yan ng chart sa mga forums right? Sa mga Facebook groups. Tapos, i-screenshot ko mismo yung chart na pinost nila. Pero dito blank. Tapos saka ako idodrawing kung ano mismo yung drawing nila. That way, nafe-feel ko kung paano nila dinodrawing. Especially, this was very useful when I was studying Fibonacci. Kasi parang, saan na ito unang nilagay yung Fibonacci? Bakit dito? Tapos magpa-plot ka ng, di ba? From swing low to swing high, and then swing high to ano. And then that's why, kung mapapansin nyo, I'm an avid user of reverse Fibonacci, di ba? Sino dito yung nakakapansin nun when it comes to selling? Reverse Fibonacci. Okay, yung iba hindi pa pala nila alam. Pero reverse Fibonacci is very effective to me. Okay? Sila Ichimoku ginagamit yun. Pero ang talagang kasi parang before ko siya pinablicize heavily sa mga charts ko, wala pang masyadong gumagamit nun. Pero natutunan ko lang yun kay New Toys. Ang nangyari lang is binago ko lang ng onte yung the way she uses it or he uses it. Kasi troll din yun Hindi natin alam kung lalaki or babae. Pero magaling na chartist. Okay, maniniwala ba kayo guys na not too long ago, I was just earning 100 pesos per day. 100 pesos per day. Nagtrabaho ako as a waiter. Alam niyo may waiter? Sino dito nasa food industry? Yan, di ba? Trabaho ako as a waiter before. 100 pesos per day ang kita ko. Sa Pilipinas, siguro that was a little 12 years ago. 12 years ago. Ang dami kong pinasok na trabaho, negosyo, and then, ayun, ito na yung last. So, how did I got here? So, gagawa tayo dito ng, ito yung baseline. So, kita ba dyan? Seryoso naman kayo masyado. Masyadong seryoso, guys. So, ito ako kunyari. Teka, may sumobra. May lawit. May lawit. So, lahat tayo meron ito. Lahat tayo merong baseline. Kung saan pwedeng tignan mo siya as nung point na pinanganak ka, or pwedeng nung after mo graduate, or pwedeng nung pagpunta niyo dito sa Singapore, or pwedeng in this case, we're gonna look at this baseline as my baseline when I started trading. Para hindi na masyado. Ayoko nang mapakinggan niyo yung mga kadramahan ko nung mga struggles ko before trading. Ito na lang, dun tayo mag-umpisa dun sa struggles ko when I started trading. So I started with, like most of us, I opened an account in Call Financial, 5,000 pesos. Sino yung mga gumawa ng ganun? During that time, kasi ako ang dami ko inattend na eye-opener seminars During that time, parang lahat ng script, buy and hold, which is tama naman. Buy these companies, itong mga BDO, BPI, mga heavyweights. Then, tayo naman, ganun. When I first started trading, ang una kong binili, JGS, BDO. Yung mga, nare-recall ko lang, yung mga nakikita ko sa paligid. Kasi I was a business ad kaya JGS. Pero anyway, ang nangyari, dito sa mga na to, nakikita tayo ng mga basura moves. Ano tong 50% na to? During my time, ang minimum na ceiling is two ceilings in one stock. Nung kay Bossy, 3 ceiling yun Kasi during that time, 12 pa. Sino yung mga nakaabot dito ng 12 noon nagsasara yung market? Isa lang. So lahat kayo bago. Kasi very recent. Siguro kailan lang ba na 2011 yata, 2012? 12 pa yun So parang pag may 10:30 a.m., tapos pag mayroong pumipitik na 30%, sigurado ceiling yon. The next day, ceiling ulit yon. And then the next day, ceiling ulit yon. Kaya ang sarap. Dati. Tapos nung pumasok ako, parang yung 3 ceilings, naging 2 ceilings na lang. Ngayon, 1 ceiling na lang, di ba? The next day, bagsak na. Wala na yung mga talagang dating basura moves. Pero anyway, dun ako medyo naging greedy. So I started with
ang ginawa kong pang fund dito, syempre hindi naman tayo nag-start ng 5,000. I was in sales back then in a big corporation. Tapos I was earning commissions and incentives every month, every quarter, sem. So naguhulog ako dun sa account na yon, mga 50,000. And then I started reading, I started watching videos. So yung 50,000 ko, ito yung 50,000 ko This is my 50,000. This is 2010. Yan. Fresh na fresh. Alam niyo ba kung paano ako napunta sa stock market? Kasi yung friend ko, ka-training ko dun sa company namin, nakasakay kami sa MRT. Kasakay kami sa MRT noon. Wala pa masyadong tao sa MRT noon eh. Tapos yung pagsakay, sabi niya, pare, anong ba yung stock market? Sabi ko, para sa mga mayayaman lang yata yan. Hindi, yung kuya ko, laking kinikita dyan. Nakakumikita siya in one day, 65,000. Brad, coming from 100 pesos per day na sahod as a waiter, 65,000, parang more than 1 year, 2 years ko nang kikitain yun Diba? So parang naging okay Tapos he said, basahin mo to, Rich Dad, Poor Dad, mo to si Robert Kiyosaki. Kasi totaling, dun yung naging conception ko when it comes to investing, when it comes to business. So thankful tayo kila Robert. Sino dito yung mga nakabasa ng Rich Dad, Poor Dad? Yun. Simula nitong 2010, ayoko na maging employee habang buhay. Prior to this, ang gusto ko maging executive lang ng San Miguel. Ayun na yung pangarap ko. Maging executive lang ng isang big corporation, maging vice president. Tapos si Robert Kiyosaki sabi niya, you're never gonna own that company that you're working for. So you have to do something na ikaw yung boss. So nakita ko yung trading, nandun siya sa S. Alam niyo ba ESBI na quadrant? Di ba yung trader nandun siya sa S? Specialists tayo No work, no pay tayo unless you become an investor and go to the right side of the quadrant. Pero believe me guys, no work, no pay tayo mga traders. Di ba kailangan every single day naghahanap tayo ng play? Di ba nagtitrade tayo, nagbabay tayo, nagsisell tayo. Okay, pero anyway, so after that, medyo nag-gain naman tayo. Diba, ganda ng market nito Ganda ng market nito. 2010. Pero ito yung time na hindi ko pa alam yung ginagawa ko. So, most likely, beginner's luck lang yung nangyari dito. Kasi, noong this is 2011, nagkaroon ng mining boom. Sino nakasabay dito sa mining boom? Wala rin pala, no? Guys, believe me, every single day may tumataas ng mga 10%, 15%, LC, PX, PXP, lahat yun. These, Ore, lahat yan. Talagang payaman. Kumbaga parang iwan mo lang yung pera mo doon, balikan mo after a few months, siguradong tataas Ganun yung mining boom. Nakasakay ako ng onte doon, pero ang problema dito, hindi ko alam kung anong ginagawa ko. And sabi nga ni Warren Buffett, risk comes from not knowing what you're doing. Evidently, after that, ubos. Balik sa baseline. Diba? Bumalik ako sa baseline na 50, and then, trade pa rin ng trade. 2012, 2011 to mining boom. 2012, nag-peak na yung mining. Bagsak na lahat. Pero I was wise enough to attend seminars of Marvin Hermo. 'Di ba? Syempre, kapag-aralan ko na nga 'to kasi parang committed na ako dito. So, sino dito yung mga nakasakay ng seminars Marvin? Ay, naka-attend. Singapore din. Ayos si Marvin. So anyway, that's 2012 for me. Pabagsak talaga. So, kumbaga, naubos yung capital ko na 50,000 and nadagdagan pa nga yan. Dito kasi sa 2011, kumita ako ng 60-80%. So, lahat yun, gone. Kasi hindi ko lang alam kung anong, di ba yung aral muna bago invest, wala sa vocabulary ko yun. And then, punta kay Marvin. Meron namang upside na naganap. Di ba, syempre, si Marvin, mga head and shoulders pattern, si Marvin kasi techno-fundamentalist yung tinuturo niya. Like Nicholas Darvas. Tuturuan kanya ng technicals, tuturuan kanya ng fundamentals. And then, shortly after that, ang nangyari sa akin, nagkaroon din ng clutter. Minsan, alam niyo ba yung gusto nyong i-execute lahat ng natututunan nyo? Sabi nga nila, never ever trust
a surgeon who just came out from a workshop because he will try to do everything that he learned from that workshop. Surgeon to, di ba? Hiwa. Uy, hiwa dito. Uy, may bagong way ng paghiwa dito. Di ba? Di ba pwede yung ganon? Ganon na nangyari sa akin. Uy, buy dito, head and shoulders. Uy, buy dito, cup and handle. Nangyari sa akin. So, another bottom na naman for me. Now, ito na. Ito na nangyari doon. So, this is a milestone for me, ano? Ito nangyari doon. While in my search, ano, for a mentor, nakita ko, sino ba itong Zfrix na to? Sino itong, who's this kid? Who the hell is this guy? Tinignan ko yung vlogs niya. During that time, guys, wala pa laman yung vlog. Unting-unti pa lang, MAs pa lang, basics pa lang ng Darvas and support and resistances. And then yun lang. Tapos may mga bounce plays siya doon. Tapos nakita ko yung portfolio niya nag-grow. Ayun ang pinaka-panghatak ni Z eh. Yung pinakita niya na nag-start siya with a very low portfolio, mga 200,000, tapos biglang naging 2 million. Di ba? Doon natin nakita, putya kung kaya niya, kaya ko rin. So doon ko nakilala si Z and he taught me yung MA's Darvas and Fibonacci. So meron na namang upside na naganap. May upside na naman na naganap. Pero, ang problema, ganun pa rin, nasa exploration stage pa din. Hindi ko pa rin mahanap yung niche ko eh. And believe me guys, in your journey to finding your niche, sometimes it's costly kung hindi mo alam yung ginagawa mo eh. Sometimes nakita mo na yung niche mo, pero wala ka ng pera. Diba? Nakita mo na, ay, ito na yung gusto kong ano. So, wala na palang buying power kasi towards your journey there, paubos na ng paubos yung ano mo. Kasi hindi pa uso nun yung mga paper trading eh. Yung mga journaling eh. Lately ko na lang na-realize yun and then in-incorporate ko sa ZFT system. Pero back then walang ganun. Yung module namin nila Zinon, ang style ng teaching nun is basahin nyo tong blog and then mag-meet tayo kung kailan siya free and then anong tawag dito? Kung may questions kayo, sasagutin ko. Kung wala, hindi okay. Parang gano'n, walang structure. Walang journaling, walang intangibles, walang ano. So, hindi ko rin alam talaga totally yung nangyayari. Sa market, hindi ko rin talaga nakita. And then that's why, yun na yung naging ano, talagang pagbagsak. This is 2013. Bagsak din yung market niyan. Sino dito yung mga sumabak ng 2013? Yan yung mga Grexit, yung mga Euro, something, yung mga China market crash. Wala. Kailan kayo nag-start mag-trade? 2014 onwards? Seryoso? 14 ay mga ano pala to, mga, kumbaga, ako feeling ko, batang-bata pa ako sa market eh, pero, so, iteka lang nga, i-ano natin yan. Now, ito na yung naging, alam nyo ba guys kung ano yung naging turning point ko? Actually, ito na yung naging bottom ko eh. Ito na yung, pwede kong matawag na bottom eh, 2013. Hindi na ako bumalik dyan since, that's my bottom. Ang naging difference lang, na bagong ginawa ko, na hindi ko ginagawa dito, is na nag-focus ako sa personal development. Kasi all of this na ginawa ko 2010, 2013, ang tawag dito, business development. But you're a trader, business person eh. That's business development. It's like you're opening a new business. Diba, you're opening a car wash, you're opening anong tawag dito, a restaurant. So parang, tinatry mo siyang i-work out. Business development yon. Or trading system development. Tinatry mong i-polish. Ganun yung nangyari sa akin from 2010 to 2013. And then, nung nagkaroon ako ng personal development dito, doon na nag-skyrocket. Yun talaga yung naging turning point ko. Personal development. So, bakit? Bakit personal development? Kasi, nabasa ko yung book na Secrets of the Millionaire Mind. And then, after that, na-research ko na kung sino si Jim Rohn. Sino dito mga nakabasa ng Secrets of the Millionaire Mind? Raise your hands. Up, raise your hands. So, hindi lahat. I highly suggest nabasahin niyo. Kasi sabi dun sa book na yon, your income can only grow to the extent that you do. Your income can only grow to the extent that you do.
if ikaw, pang 100,000 lang yung utak mo, hindi ka magkakaroon ng income ng pang 1M, ng pang 10M. Ganun lang yun kasimple. So, ito, kaya pala pabagsak ng pabagsak kasi may mind. Di ba? May entirety. Cannot consume yung ganong kalaking income. So, the only way to do that is to grow yourself. Para mag-grow din yung income nyo. Sabi doon sa book, your comfort zone is equivalent to your income zone. Nabanggit ko kanina na I was earning 100 pesos per day. 100 pesos per day. That's my comfort zone, yung bilog na yan. That's my comfort zone. Right? Now, outside that comfort zone, outside this bilog, nandito yung 1,000 per day. Diba? Now, outside this, nandito yung 10K, nandito yung 100K. Tama? So parang, it's just about expanding your mind, expanding your horizon. Diba? Kasi, when your comfort zone expands, your income zone expands as well. Ay, nasabi ng book eh. Sinusunod ko lang eh. Pero itong problema. Paano yung breakout mo? Paano yung breakout mo from here to here, from here to here, from here to here? Kasi merong breakout yun eh. Ayun yung uncomfortable sa atin. Because our minds are designed to protect us. Naniniwala ba kayo doon? Our minds are designed to protect us. Gusto ng mind natin, diyan ka lang sa comfort zone mo, doon sa hindi ka mamamatay. Diba? Diyan ka lang. Parang, kaya, may mga setups ako na hindi ma-execute ng tama ng iba kasi wala sa comfort zone nila eh. Diba? And ang mahirap kung yung comfort zone nyo ngayon is yung parang losing zone. Mahirap yun. Diba gusto nyo ba yun? Diba? So, it's all about expanding your horizon.